Magandang araw, class. Para sa ating talakayan ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin, ang paniniwala at pananampalataya. Kapag sinabi nating paniniwala, maaaring ang unang pumasok sa ating isip ay relihiyon. Halimbawa, paniniwala sa Diyos, pagdarasal, pagsisimba, o pagsunod sa mga aral ng isang relihiyon. Pero ang paniniwala ay hindi lamang tungkol sa relihiyon. May mga paniniwala rin tayo tungkol sa pamilya, pakikipagkaibigan, respeto, tagumpay, kabutihan, edukasyon, politika, kultura, at maging sa kung ano ang tama at mali. Halimbawa, maaring naniniwala ka na dapat igalang ang matatanda. Saan kaya nanggaling ang paniniwalang yan? Maaring itinuro ito ng iyong mga magulang, maaring nakita mo ito sa iyong komunidad, maaring bahagi ito ng kulturang Pilipino na kinalakihan mo. Dito natin makikita na ang isang paniniwala na tila personal ay maaaring may malalim na panlipunan at pangkasaysayang pinagmulan. Sa araling ito, titingnan natin ang pananampalataya sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa katutubong paniniwala, pagdating ng Islam, paglaganap ng Kristyanismo, hanggang sa pagbuo ng mga paniniwalang panlipunan sa kasalukuyan. Na bago tayo magpatuloy, mayroon tayong ilang mahalagang tanong na magsisilbing gabay sa ating talakayan. Una, ang pananampalataya ba ay personal lamang? Kapag ikaw ay naniniwala sa isang bagay, personal ba talaga ito? O may papel din ng iyong pamilya, komunidad, kultura at kasaysayan? Ikalawa, saan natin unang natutuhan ang ating mga paniniwala? Baka isipin natin na kusang nabubuo ang ating mga paniniwala. Ngunit kadalasan, may mga taong unang nagturo sa atin kung ano ang tama, mali, mabuti, masama, mahalaga o hindi mahalaga. Ikatlo, sino ang nakaimpluwensya sa ating pananampalataya? Maaring ang sagot ay pamilya, maari ring relihiyon, kaibigan, guro, komunidad, social media, o mismo mga karanasan natin sa buhay. Ikaapat, maaari bang magbago ang ating paniniwala? Ang sagot ay oo. Habang tayo ay lumalaki at nakakaranas ng iba't ibang bagay, maaari nating suriin, baguhin, o palalimin ang ating mga paniniwala. At pangmuli, paano nakaapekto ang kasaysayan sa ating pananampalataya? Napakahalaga nito dahil hindi hiwalay ang ating mga paniniwala sa kasaysayan ng ating lipunan. Ang paraan ng ating paniniwala ngayon ay may kaugnayan sa mga karanasan ng mga Pilipino sa iba't ibang panahon. Ngayon, paghiwalayin muna natin ang personal na paniniwala at panlipunang paniniwala. Ang personal na paniniwala ay panloob at individual. Nakaugat ito sa personal na karanasan, damdamin, pagpapasya, at sariling pag-unawa ng isang tao. Halimbawa, maaaring naniniwala ka na kapag nagsikap ako, maaabot ko ang aking pangarap. Ito ay personal dahil nakaugnay ito sa iyong sariling pananaw at karanasan. Ah, Samantala, ang panlipunang paniniwala ay may mga paniniwalang sama-samang pinangahawakan ng isang grupo o komunidad. Nabubuo ang mga ito sa pamamagitan ng kultura at kasaysayan at gumagabay sa kilos ng komunidad. Halimbawa, sa maraming pamilyang Pilipino, mahalaga ang konsepto ng paggalang sa magulang at nakakatanda. Hindi lamang isang tao ang naniniwala rito. Ito ay isang panlipunang pagpapahalaga na ipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kaya mahalagang tandaan, ang personal at panlipunang paniniwala ay hindi magkahiwalay. Ang personal nating paniniwala ay maaaring maimpluwensyahan ng lipunan, habang ang ating mga personal na paniniwala at kilos ay maaari rin namang makaimpluwensya sa lipunan. Ngayon tanungin natin, paano nga ba natin natutuhan ng ating mga paniniwala? Maraming pinagmulan. Una ay ang pamilya. Ang pamilya ay isa sa pinakaunang institusyong nakatutulong sa paghubog ng ating paniniwala.
Halimbawa, kung lumaki tayo sa pamilyang palaging nagsasabi na mahalaga ang edukasyon, maaari nating matutuhan na ang pag-aaral ay isang mahalagang bahagi ng tagumpay. Ah, Ikalawa ay relihiyon. Sa relihiyon natin maaaring matutuhan ang mga paniniwalang tungkol sa Diyos, moralidad, kabutihan, kasalanan, pananagutan, at buhay. Ikatlo ay paaralan. Hindi lamang academic knowledge ang natututuhan sa paaralan. Natututuhan din natin ang pakikipagtulungan sa group works, disiplina, pag-submit ng performance task on time, pagiging responsable, pag-attend ng class, at pag-submit ng mga requirements, at paggalang sa ibang tao, no, sa teachers at sa classmates. Ikaapat ay komunidad. Ang mga tradisyon, kaugalian at paraan ng pakikitungo ng mga tao sa ating paligid ay nakaaapekto sa ating pananaw. Kasama rin dyan ang media. No? Malaki ang epekto ngayon ng Facebook, TikTok, YouTube, no? Pelikula, telebisyon, at iba pang digital platform sa paghubog ng pananaw ng kabataan. Mayroon ding tradisyon at karanasang panglipunan. Halimbawa, kung lumaki ang isang bata na regular na nakikita ang pamilya niyang nagsisimba tuwing linggo, maaring matutuhan niya na ang pagsisimba at panalangin ay mahalagang bahagi ng buhay. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ibig sabihin nito na otomatikong pareho ang magiging paniniwala ng lahat ng taong lumaki sa parehong pamilya o komunidad. No? Kahit isang pamilyang kinalakihan ninyo, kayo magkakapatid, no, pwedeng maging iba-iba, no, yung inyong paniniwala. Dahil habang tayo ay lumalaki, nagkakaroon tayo ng sariling karanasan at kakayahang mag-isip at magnilay. Ang paniniwala ay may malaking papel sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan. Makikita natin dito ang daloy. Ayan, makikita nyo sa diagram, sarili, kapwa, komunidad, kultura, pagkakakilanlan. Anong ibig sabihin yan? Nagsisimula tayo bilang isang individual, ngunit hindi tayo nabubuhay ng hiwalay sa ibang tao. Nakikipag-ugnayan tayo sa ating pamilya, kaibigan, kaklase, guro, kapitbahay, at komunidad. No? Sa pamamagitan ng mga relasyong ito, natututuhan natin ang iba't ibang kaugalian at paniniwala. Halimbawa, maaaring sa pamilya mo ay itinuro na kapag may bisita, kailangan alukin ng pagkain. Sa simula, ginagawa mo ito dahil iyon ang itinuro sa'yo. Habang lumalaki ka, naunawaan mo na bahagi ito ng kulturang Pilipino, no? Ang pagiging hospitable or mapagpatuloy. Sa kalaunan, maari na itong maging bahagi ng iyong pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Kaya sa kontekstong Pilipino, ang personal na paniniwala ay patuloy na hinuhubog ng kolektibong karanasan at kultura. Na ngayon naman, ilalapat natin ang konseptong ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung susuriin natin ang kasaysayan ng ating bansa, makikita nating hindi iisa ang naging anyo ng pananampalataya ng mga Pilipino. Bago dumating ang mga mananakop, mayroon ng iba't ibang katutubong paniniwala ang mga pamayanan, no, sa kapuluan. Pagkatapos, dumating at lumaganap ang Islam sa ilang bahagi ng kapuluan. Noong ika-16 na siglo or 16th century, dumating ang mga Espanyol at kasabay nito ang malawakang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Sa panahon ng kolonyalismo, nagkaroon ng paghahalo at pagbabago ng iba't ibang paniniwala. At sa makabagong panahon, makikita natin ang isang lipunang may maraming relihiyon, paniniwala at pananaw. No? Anong mahalagang punto rito? Ang pananampalataya ng mga Pilipino ay may kasaysayan. No? Hindi ito nabuo ng isang araw lang. Ito ay dumaan sa proseso ng pakikipag-ugnayan, pagbabago, pagtanggap, pagtutol at paghahalo ng iba't ibang kultura at karanasan. Na bago dumating ang Islam at Kristyanismo, mayroon ng mayamang sistema ng paniniwala ang mga katutubong pamayanan sa Pilipinas. Isa sa mga konseptong ginagamit upang ilarawan ang ilang katutubong paniniwala
ay ang animismo. Sa animismo, may paniniwalang may espiritu o puwersang espiritual na kaugnay ng kalikasan. Mahalaga rin ang konsepto ng anito o diwata na iniuugnay sa mga espiritu ng kalikasan o mga ninuno. May mga paniniwala rin tungkol sa bathala o tagapaglikha. No? Bagamat nagkakaiba ang mga konsepto at katawagan sa iba't ibang pamayanan. Mahalaga rin ang paggalang sa mga ninuno. Ang mga ninuno ay hindi basta itinuturing na bahagi lamang ng nakaraan. Sa ilang tradisyon, pinaniniwala ang patuloy silang may impluensya sa buhay ng mga nabubuhay. Diba? Remember yung previous discussion natin, no, sa kamatayan. Mayroon ding konsepto ng kalikasan bilang sagrado. Halimbawa, maaring may ilang bundok, ilog, puno, kuweba, o iba pang lugar na itinuturing na espesyal at dapat igalang. Mahalagang linawin, no, na hindi pare-pareho ang katutubong paniniwala sa buong Pilipinas. Iba-iba ang paniniwala ng iba't ibang pangkat at pamayanan. Kaya kapag sinabi nating katutubong paniniwala, hindi natin dapat isipin na mayroon lamang iisang sistema ng paniniwala ang lahat ng sinaunang Pilipino. Iba-ibang pamayanan, iba-ibang pangkat, iba-iba yung katutubong paniniwala. Pumunta naman tayo sa Islam. Ayon sa ating lesson, no, nagsimulang lumaganap ang Islam sa iba't ibang bahagi ng kapuluan noong ika-13 hanggang ika-14 na siglo. 13th to 14th century. Mahalagang tandaan na hindi lamang pananakop ang paraan kung paano lumaganap ang isang kultura o relihiyon. Sa kaso ng Islam, kabilang sa mga salik ang kalakalan, lalo na dun sa southernmost part, no, ng ating kapuluan, sa Sulu at ilang bahagi ng Mindanao, no, na nakikipagkalakalan na sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, no, particular sa Indonesia at Malaysia. Dahil doon nagkakaroon ng pagpapalitang kultural, pag-aasawa o intermarriages, integrasyong pang-ekonomiya, at paglalakbay ng mga mangangalakal at scholar na Muslim. Kaya kumalat, no, yung Islam sa Mindanao. Kabilang sa mga pangunahing konsepto sa Islam ang tauhid o paniniwala sa kaisahan ng Diyos. Isang Diyos lamang si Allah. Ang Quran, no, na isang banal na kasulatan, kung may Bible ang mga Kristiyano, may Quran o Quran ang mga Muslim. Ang Ummah o pamayanang Muslim at ang Sharia na tumutukoy sa Islamic legal and moral framework. So, sa Philippine Constitution, meron tayong nire-recognize, no, na yung mga kapatid nating Muslim, meron din silang batas, no, yung Sharia law na nag-a-apply lamang sa kanila. So, meron ding tinatawag na limang haligi, 5 pillars, no, ng Islam. Una ay ang shahada. Ito ang pagpapahayag ng pananampalataya or declaration of faith. Ikalawa ang sala o pagdarasal. No? 5 times a day silang nagdarasal. Nakaharap sila sa west. Yan, sa tama ba? Kanluran. Yes, kung saan nandoroon, no? Yung Kaaba sa Mecca. Ikatlo yung zakat o obligasyong pagbibigay para sa nangangailangan. Usually end of Ramadan yung zakat. May percentage yung mga Muslim na binibigay nila sa mga nangangailangan. Ika-4 ay yung Saum, ang pag-aayuno, partikular sa buwan ng Ramadan. At ika-5 yung Hajj, o paglalakbay sa Mecca, ito yung pilgrimage, no, para sa mga Muslim ay na may kakayanang gawin ito. So, exempted dyan, syempre, kung ikaw ay buntis, or may sakit, yan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, mahalagang pag-aralan ang Islam dahil bahagi ito ng kasaysayan at kultura ng pamayan ng Muslim sa Mindanao at Sulu at ng mas malawak na kasaysayan ng kapuluan. Punta naman tayo sa Kristyanismo. Noong 1521,
dumating ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa Kapuluan. Sa mga sumunod na dekada, naging bahagi ng kolonyal na proyekto ng Espanya ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Dalawa sa mga konseptong makikita sa slide ay ang konkista evangelisasyon at reduksyon. Ang konkista ay tumutukoy sa pananakop at pagtatatag ng kapangyarihang kolonyal. Ginagawa yan ng konkistadores. Habang ang evangelisasyon ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Dito naman ginagawa to ng mga missionaries, no? Ng mga religious orders. Halimbawa, yung mga Augustinians, Franciscans, Dominicans, Jesuits, no? So, yung conquistadores, sila yung nananakop ng mga lupain, yung mga missionaries, yung mga religious orders, sila naman yung nagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang reduksyon naman ay isang estratehiyang kolonyal kung saan pinagsasama-sama ang mga pamayanan sa mga sentrong pamayanan na karaniwang nakapaligid sa simbahan. So, usually ito ay ginagawa sa mga ilawod, 'di ba nga kasi sabi natin kung naalala ninyo yung discussion natin sa ilawod, no, mas madali silang masakop kasi nga mas accessible sila, no, malapit sila sa tubig, nasa ibaba sila, nasa baybayin. So, yung mga sentro, no, na yung mga pueblo, yan, gamit yung reduksyon o resettlement bilang colonial strategy para mas madali yung pagpapalaganap ng Kristyanismo, pagkolekta ng tributo o ng tax, at pag-implement ng mga colonial policies. Yan, ginamit nila yung reduksyon bilang colonial strategy. Reduksyon or baho de la campana, sound of the bell. Yan. Alam natin, yung sentro ng pueblo ay simbahan. At yung simbahan may bell. Yun. So, pag narinig mo pa daw yung batingting ng kampana, ikaw ay bahagi ng pueblo. Ikaw ay tagaloob. No? Naalala nyo yung discussion natin. Kung di mo na naririnig yung batingting ng kampana, ikaw ay salbahe. No? Ikaw ay uncivilized, uncultured. Tagalabas ka, hindi ka belong, no, sa pueblo. So, ganun yung reduksyon o yung baho de la campana bilang isang colonial strategy. Sa Kristyanismo, kabilang sa mahalagang paniniwala ang paniniwala sa Diyos at sa Trinidad or Holy Trinity. Kay Jesucristo, sa banal na Biblia, sa mga sakramento, yung 7 sacraments, kasama dyan yung binyag, diba, Eucharist, sa mga santo at sa 10 utos ng Diyos. Ngunit mahalagang tignan ang Kristyanismo hindi lamang bilang relihiyon, kung hindi bilang bahagi rin ng kasaysayan ng kolonyalismo. Dahil dito nagkaroon ng malalim na pagbabago sa mga institusyon, kultura, kaugalian at paraan ng pamumuhay ng maraming Pilipino. Gayunpaman, hindi nangangahulugang tuluyang nawala ang lahat ng katutubong paniniwala. Sa halip, sa maraming pagkakataon, nagkaroon ng paghahalo, no, o sinkretismo ng iba't ibang tradisyon at paniniwala, no. I hope you still remember yung konsepto ng syncretism, no, o syncretismo na tinalakay natin sa previous videos. Isang mahalagang or magandang halimbawa ng pagtatagpo ng personal at panlipunang pananampalataya ay ang debosyon sa itim na Nazareno. Yan, nakikita niyo sa picture. Ito ginaganap tuwing January. Para sa isang deboto, ang pagsali sa prosesyon ay maaaring isang napaka-personal na karanasan. Maaring ito ay nagpapahayag ng pananampalataya. Maaring itong maging paraan ng pagpapakita ng sakripisyo, penitensya nga yung tawag nila dito, or panata. No? Para sa iba, ito ay simbolo ng pag-asa, lalo na kapag humaharap sila sa personal na problema. Diba? Usually, marinig natin yung mga stories ng mga nagpapanata o yung mga deboto na kaya sila naging deboto or taon-taon nila itong ginagawa ay dahil may kamag-anak sila, no, na may malalang sakit, tapos talagang dinevote nila yung kanilang sarili, no, sa itim na Nazareno at gumaling, no, yung kanilang mahal sa buhay, ganyan. So may ilan din na yun, inuugnay nila, no, ito sa kanilang panalangin para sa pagpapagaling. So ngunit higit pa sa personal na karanasan, no, ang prosesyon ay isa ring kolektibong karanasan.
Libo-libong tao ang nagsasama-sama, nagdarasal, naglalakad, at nagpapahayag ng kanilang debosyon. Dito natin malinaw na makikita ang pagtatagpo, no, ng personal at panlipunan. Personal ang pananampalataya, ngunit maari itong ipahayag sa isang kolektibong gawain katulad ng um, debosyon, no, sa itim na Nazareno. At ang kolektibong gawain naman ay maaaring lalong magpatibay sa personal na pananampalataya ng isang individual. Ngayon lumipat tayo sa konsepto ng paniniwalang panlipunan. Ang paniniwalang panlipunan ay isang sama-samang paniniwala ng isang grupo o komunidad. Hindi ito basta lumilitaw ng walang dahilan. Ito ay bunga ng kasaysayan at kultura. Ginagamit ito upang gabayan ang kilos ng mga tao at bumuo ng tinatawag na moral na kaayusan. Halimbawa, sa isang komunidad, maaaring may malakas na paniniwala na kailangan tumulong sa kapitbahay kapag may problema. Maari itong makita sa panahon ng sakuna, yung community pantry for example. Or kapag may bagyo at may pamilyang nawalan ng bahay, maaring magbigay tayo ng pagkain, damit, o tulong sa mga kapitbahay natin, no, na nasalanta. Ang ganitong kilos ay hindi lamang resulta ng personal na desisyon. Bahagi rin ito ng mas malawak na paniniwala tungkol sa pakikipagkapwa at pagtutulungan. Dito pumapasok ang konsepto ng kolektibong kamalayan. Ang kolektibong kamalayan ay sama-samang pag-unawa ng isang komunidad tungkol sa kung ano ang itinuturing nilang tama, mahalaga, at makabuluhan. Napakahalaga sa usaping ito ng konsepto ng kapwa. Ayon kay Virgilio Enriquez, ama ng Psikolohiyang Pilipino, ang kapwa ay nagpapahiwatig na ang sarili ay hindi hiwalay sa iba. Connected tayo, no, sa iba. Ibig sabihin, hindi natin lubos na mauunawaan ang isang tao kung hiwalay natin siya, kung ihihiwalay natin siya sa kanyang mga relasyon at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. So, para maintindihan natin yung isang tao, yung sarili, kailangan intindihin natin yung kapwa, kung paano siya nakikipagkapwa, yung relationship niya sa kanyang kapwa, sa ibang tao. Halimbawa, kapag tinanong natin, sino ka? Hindi lamang pangalan na maaaring maging sagot. Maari mong sabihin na ikaw ay anak ni ganito, kapatid ni ganyan, kaibigan ni ganyan, estudyante, no, guro, miyembro ng isang komunidad at iba pa. Pinapakita nito na bahagi ng ating pagkatao ang ating relasyon sa ibang tao. Kaya sinasabi natin na ang tao ay nabubuo sa relasyon. Mayroon ding panlipunang dimensyon ang etika. Ang ating desisyon kung ano ang tama o mali ay maaaring maimpluwensyahan ng epekto nito sa ibang tao. At dahil dito, ang personal nating paniniwala ay nakaugat din sa ating pakikipag-ugnayan. Halimbawa, maaring personal mong pinaniniwalaan na mahalagang tumulong sa iba. Ngunit ang paniniwalang ito ay maaring nagmula sa pagpapalaki sa iyo ng pamilya o sa iyong relihiyon o sa karanasan mo sa komunidad o sa mga taong naging inspirasyon mo. Ngayon tandaan natin ang isang napakahalagang katangian ng paniniwala. Ang paniniwala ay dynamic, no? Dinamiko. Ibig sabihin, hindi ito permanenteng nakapirme. Maari itong magbago habang nagbabago ang ating buhay. Halimbawa, maaring may isang estudyante na dating naniniwala na walang saysay ang kasaysayan dahil puro dates at pangalan lang ito. Ngunit pagkatapos niyang makapag-aral ng kasaysayan at maunawaan kung paano ito konektado sa kanyang sariling buhay at lipunan, maaring magbago ang kanyang pananaw. Maraming bagay ang maaaring magdulot ng pagbabago ng paniniwala. Kabilang dito ang edukasyon, social media, globalisasyon, bagong karanasan, pagbabago ng lipunan or social change, pakikipag-ugnayan sa ibang kultura,
at personal na pagninilay or moral reflection. Halimbawa, dahil sa social media, mas mabilis nating nakikita ang iba't ibang kultura at pananaw mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maaari nitong palawakin ang ating pananaw. Pero maaari rin itong magdulot ng maling impormasyon. Kaya mahalagang matuto tayong magsuri, no? Magtanong, maghambing ng impormasyon, at magnilay bago tanggapin ang ating paniniwala. Dahil nagbabago ang lipunan, nagbabago rin ang mga paniniwalang panlipunan. Sa kasalukuyan, makikita natin ang pag-usbong ng iba't ibang paniniwala tungkol sa ligtas at inklusibong espasyo, no? Safe spaces. Karapatang pantao, pagkilala sa identidad, 'di ba? Yung SOGSC for example, pangangalaga sa kalikasan, 'di ba? Yung climate change, kolektibong pagkilos, at mental health. Yan. Dati wala yung mga ganyan. So, another halimbawa or example, mas malawak na ngayon ang diskusyon tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng safe spaces. May bawal bastos law tayo na ngayon, 'di ba? Kung saan ang mga tao ay maaaring makilahok nang hindi nakararanas ng diskriminasyon o pang-aabuso or hindi nakakatcall or hindi nababastos. Diba? Mayroon ding lumalaking kamalayan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Halimbawa, ang paggamit ng reusable bags, diba? Waste segregation, recycling, at mga kampanya laban sa single-use plastics. Magamit tayo ng aqua flask, ganyan, ay maaring magmula sa paniniwalang may kolektibong responsibilidad tayo sa kalikasan. Makikita rin natin ang pagtaas ng kamalayan tungkol sa mental health. Ang mga bagay na dati ay maaring hindi pinag-uusapan ng bukas or open, ay mas napag-uusapan na ngayon. Diba? Pinapakita nito na ang bawat henerasyon ay maaaring bumuo, magsuri, at magbago ng mga paniniwalang panlipunan or panlipunang paniniwala. Gayunpaman, ang pagbabago ng paniniwala ay hindi nangangahulugang otomatikong tama ang bagong paniniwala. No? Mahalaga pa rin ang kritikal na pag-iisip at pagsusuri sa ebidensya at epekto nito sa kapwa. So bago tayo magtapos, balikan natin ang mahalagang konsepto ng ating talakayan. Una, mayroon tayong personal na paniniwala. Ito ay kaugnay ng ating sariling karanasan, damdamin, at pagpapasya at pananaw. Ikalawa, mayroon tayong paniniwalang panlipunan. Ito naman ay mga paniniwalang sama-samang nabubuo at pinanghahawakan ng isang komunidad. Ikatlo, mayroon tayong paniniwala at pananampalataya. Maaring itong magkaroon ng personal na dimensyon, ngunit maaari rin itong ipahayag sa pamamagitan ng pwede itong personal, may personal dimension to, meron din itong panlipunang dimension. Panghuli ay kasaysayan. Malaga ang kasaysayan dahil pinapakita nito kung paano nabuo, nagbago, at nagpatuloy ang iba't ibang paniniwala sa ating lipunan. Kaya kung pagsasamahin natin ang lahat ng ito, ang ating paniniwala ay personal, ngunit hindi ito nabubuo sa isang vacuum. Ito ay nahuhubog o hinuhubog ng ating kapwa, pamilya, komunidad, kultura, karanasan, at kasaysayan. Ngayon gusto kong pag-isipan ninyo ang isang mas personal, no, at mapagpanilay or mapagnilay na tanong. Ang paniniwala ko ba ay tunay na akin? So napakalalim ng tanong na ito. Saan nagmula ang inyong paniniwala? Saan ikaw ba mismo ang pumili nito? O may nagturo nito sa'yo? Sino ang pinakamalaking naka-impluwensya sa iyong mga paniniwala? Ang iyong pamilya ba? Relihiyon? Mga kaibigan? Mga guro? Social media? O isang mahalagang karanasan sa iyong buhay? Maari mo ring itanong sa iyong sarili, anong karanasan ang nagpatibay sa aking paniniwala?
Halimbawa, maaaring naniniwala kang mahalaga ang pagkakaroon ng mabuting kaibigan dahil minsan ay may taong tumutulong sa iyo noong pinakakailangan mo ito. Maaari mo ring itanong, may mga paniniwala ba akong nagbago? At kung mayroon, ano ang naging dahilan? At panghuli, paano ako nakikibahagi sa paghubog ng paniniwala ng aking komunidad? Dahil hindi lamang tayo tumatanggap ng mga paniniwala. Ah, Bilang mga miyembro ng lipunan, tayo rin ay maaaring maging bahagi ng pagbabago nito. At dito natin tatapusin, no, ang ating talakayan. Tandaan natin ang mahalagang ideyang ito. Ang paniniwala ay personal, ngunit ang pinagmulan, paghubog, pagpapahayag, at pagbabago nito ay malalim na panlipunan at pangkasaysayan. Ibig sabihin, kapag pinag-uusapan natin ang isang paniniwala ng isang tao, hindi sapat na sabihin lamang na personal niya yan. Mahalaga rin itanong, saan ito nagmula, sino ang nagturo nito, anong kultura ang nakaimpluwensya rito, anong karanasan ang nagpatibay dito, anong kasaysayan ang nasa likod nito. At higit sa lahat, paano nakaaapekto ang paniniwalang ito sa pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao? Bilang mga mag-aaral ng kasaysayan at lipunan, mahalagang matutuhan natin hindi lamang alamin kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao, kundi pati na rin kung bakit nila ito pinaniniwalaan at kung paano ito nabuo. Dahil sa huli, ang pag-unawa sa paniniwala ng kapwa ay isang paraan din ng pag-unawa sa ating sarili, sa ating kultura, at sa ating kasaysayan. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay dalhin ninyo ang mga tanong na ito habang sinusuri ninyo ang inyong sariling mga paniniwala at ang lipunan, no, kung saan kayo nabibilang. Maraming salamat.